para daw po tayong asong kahol ng kahol. Ang sagot po natin, sapagkat ang isang man's best friend, ang isang best friend ng Pilipino, kaya kahol ng kahol at patuloy nakakahol hanggat nakakakita at nakakaamoy ng magnanakaw sa gobyerno sa ating bansa. Nek-nek nyo, hindi nyo kami ma-incitement to sedition sa Netherlands. Bela! Bela! Sa mga dangag sa Malacanang, huwag nyo nang tangkaling kidnapin kami dahil hindi kayo magwawagi. Ang nag-iisang, let me or help me welcome him, Attorney Vic Rodriguez! Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat. Hindi lamang dito sa the Netherlands, hindi lamang dito sa Europa, ang daming nagla-live. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang bahagi ng mundo. Ako ho ay nagpapasalamat at tuwang-tuwa na naging bahagi ng ating malaya at payapang pagtitipon ngayong araw. Napakahalagang araw dahil bukod sa ginugunita natin ang kaarawan ng ating minamahal at iginagalang na pangalawang Pangulo na siyang magiging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isang karangalang maging bahagi ng pagdiriwang, payak at simpleng pagdiriwang ng kaarawan ni Vice President Inday Sara Duterte. Pangalawa po, ako'y natutuwa sapagkat nabigyan ako ng pagkakataon na makaharap ko po kayo and for me to convey personally my thanks and gratitude to all of you for supporting me last election. In my heart of hearts, I know I've won. But I ask for your pardon and understanding because I was not able to bring home the wreath of victory to you. Alam naman natin na pati ang halalan sa ating bansa ay sinasalaula. Hanggang ngayon, hindi mapaliwanag ang 17 million overvotes. Ang tanging sagot lamang ng nangangasiwa sa ating COMELEC, technical glitch. Sa lahat ng questionableng pamamaraan at prosesong nasaksihan natin noong halalan, ang sagot ng chairman ng COMELEC, technical glitch. Nagtatago si Chairman Technical Glitch sa dahilang technical glitch for lack of a credible explanation on what happened during the midterm election. Subalit, kaya kong isang tabihan. Kanya lamang, hindi ko maaaring isang tabi ang pagkakataong ito upang makapiling kayong lahat at magpasalamat mula sa aking kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat po. Ang pangatlong kadahilanan, nabanggit ko po ito, kilala naman din ninyo, kaibigan ko rin respeto, pinagkakatiwalaan ni Pangulong Duterte, si former Cabinet Secretary Manong June Ibasco. Sinabi ko sa kanya, Manong June, regardless of the outcome of the election, nais ko sanang tumungo sa dahig. Hindi ko nakakatiyak kung ako ay mabibigyan ng pagkakataong makaharap si Pangulong Duterte. Subalit nais ko lamang magpunta roon upang ipakita ang aking suporta at ipaabot ng personal hanggat maaari ang aking pasasalamat sa kanyang tiwala. Kanya ako naririto. And alam ko naman
na kaya tayo lahat ay naririto sapagkat mahal natin ang Pilipinas. Mahal natin ang Pilipino. Kaya hindi tayo pumapayag sinasalauna ng Marcos administration ang isang kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Sinasabi ng Malacanang, bakit daw hanggang ngayon tapos ng halalan, salita pa rin tayo ng salita. Inihambing tayo sa isang asong kahol ng kahol. Subalit nakalimutan ng taong yan na ang aso ay tinaguri ang man's best friend. Sapagkat ang isang tunay na matinong aso ay loyal at tapat sa kanyang master. Bakit daw tayo kahol ng kahol? Para daw po tayong asong kahol ng kahol. Ang sagot po natin, sapagkat ang isang man's best friend, ang isang best friend ng Pilipino, kaya kahol ng kahol at patuloy nakakahol hanggat nakakakita at nakakaamoy na magnanakaw sa gobyerno sa ating bansa. Gaya rin ho ng aking natural, hindi po lahat ng aso ay man's best friend. Iwasan at ingatan po natin yung uri ng aso na kahit wala kang ginagawa, ikay sasakmalin. Yang tawag dyan ay asong ulol. At hindi po tayo titigil magsalita. Sa kabila ng pambubudol na alok ng kapayapaan, pagkakaisa at rekonsilyasyon. Hanggat hindi inuuwi si Tatay Digong sa Pilipinas, huwag tayong sumuko, huwag nating sukuan ang labang ito, at higit sa lahat, huwag tayong magpapabudol muli. Muli, marami pa hong magsasalita pagkatapos ko. Nais ko lamang muli magpasalamat sa inyong lahat. Noong ako po ay bumaba dyan sa tram sa Central Station upang maglakad dito, it took me a little longer, much longer, sapagkat ako ho ay dinagsa ng mga Pilipino. At iba ho yung pakiramdam pag pinapakita ninyo at ibinubuhos ang pagmamahal sa isang katulad kong ordinaryong Pilipino. Makakaasa po kayo hanggang sa huling patak ng aking lakas. Paglalaban ko ang Pilipino, pagmamalasakitan ko ang Pilipinas, ako ay kasama ninyo, ako ay kaisa ninyo. Maraming salamat. Ako po muli si Atty. Vic Rodriguez. Katulad ninyo, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat. Ladies and gentlemen, help me in welcoming the former spokesperson, Attorney Harry Roque. Ano ba yan? Salitaan kayo ng salitaan dyan. Gusto ko magsayaw. Alam niyo ba kung ano yung pinaka-popular na sayaw ngayon sa mundo? Alam niyo ba kung paano gawin yun? Pero hindi ako pwede magsayaw mag-isa. Dapat yung partner ko kasama ko. Sino ang gusto niyo makipagsayaw sa akin? Nakasayaw, hindi niya marinig. Sino ang gusto niyo kasama? Maharlika. Magsasayaw daw tayong dalawa. Oh, baka naman nahihila ka. Ha? Ayan. E paano yan? Wala kami music. Jutang-julinas naman sa folks. Kailangan ipakita ang mga alindog and more. Hindi nyo kami ma-insight
lang sa mga dangag sa Malacanang, huwag nyo nang tangkaling kidnapin kami dahil hindi kayo magwawagi. Dahil pag kinidnap nyo kami, lugi kayo, malakas kaming kumain. Lugi kayo. At saka, ang gusto namin kinakain, lechon! Anyway, alam mo, talagang laki ng pasalamat natin kay Maharlika. Dahil kung hindi dahil kay Maharlika, hindi sana tayo nagkaroon ng isang tinik na ayaw natin sa... Ayaw natin sa... Correct. So, ang tawag natin kay Maharlika, hindi lang Dragon Lady, kung hindi, Anti-Bangag Lady. Ay, naku, wala na rin oras. Wala pa ako nasasabi. Sandali nga lang. Magsasalita lang ako. Sandali lang. May extension. Nag-counted ang bangag-bangag dance. That's national anthem. Anyway, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating Tatay Digong. At syempre, narito tayo. Hindi lamang para bumati ng happy birthday kanino kay... Sino susunod na presidente? Correct. Sino pinakamagaling na presidente? Anong sigaw ng Pilipino? Sabi nila, bayaran daw ang mga nasa Europa. Bayaran ba kayo? Alam niyo po, itong pagtitipon natin ngayon, ito ang nagbibigay pag-asa kay Tatay Digong. Kung wala kayo, nawala na siguro siya ng lakas ng loob para lumaban sa mga kidnappers, mga bangag sa palasyo. At kayo po, mga Pilipino sa Europa, kayo po ang susi sa pagpapalaya kay Tatay Digong. Bakit? Sino ba ang gwardya ni Tatay Digong sa kulungan? ICC o mga Dutch? Sino nagmamay-ari ng kulungan? ICC o Dutch? And yet, ang mga Dutch, sabi nila, sila ang kampyon ng karapatang pantao. Tama ba yan? Kampyon ng karapatang pantao, nakakulong si Tatay Digong dahil kinidnap. Tama ba yan? And yet, ang yayabang nila, sila daw ang champions pagdating sa karapatang pantao. Tama ba yan? Anong sigaw natin sa mga Europeans? Hindi tama na kung ano-ano mga sinasabi nila sa karapatang pantao at sabi nila, mag-ex-man ka na. Ano yun? Signal na magbuburles ako? Signal na magmamacho dance ako? Okay. So muli, anong panawagan natin? Mahina! Lakas pa! Magandang umaga po sa inyo lahat. Medyo kinakabahan ako ngayon. Dahil ang dami-dami nyo na naman. Grabe. Thank you so much po sa inyong presence dito sa The Hague. Sino ang galing sa UK? Wow. How about Belgium? Italia! Aba, mahina, lola mo doon, no? Anyway, thank you so much again po, France! Ang dami! Philippines! Wow! Alright! So, muli, maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na nagtsatsaga, talagang nagbiyahe, gumagastos, pinapawisan sa paglalakad para lang ipakita. Ngayon po, syempre, ang pinaka-espesyal na kaarawan ng ating future president. President, diba? I-claim na natin yan. President Inday Sara. Alright, happy birthday,
VP Inday, kung nasaan ka man naroon, happy birthday. At hope mag-enjoy ka today dahil ang ating mga kababayan ay talaga namang excited na makadaupang palad ang ating mahal na Inday Sara. So mga palangga, second time ko na dito sa The Hague at talagang na-amaze ako sa inyong pagmamahal at talagang pinapakita yung genuine support para sa ating inang bayan. Kasi alam ko, katulad nyo, katulad naming lahat dito, ay nangangarap kayo na magkaroon ng totoong magandang pagbangon ng Pilipinas. Kaso lang, nabudol tayo. Pero sabi nga nila, habang buhay may pag-asa. Kaya huwag tayong sumuko sa laban hanggat hindi tayo nakaka-elect o nakakapaglagay muli ng para sa bayan. Ipinakita ng ating Pangulong Duterte nung siya ay nanungkulan na pwede pala na magkaroon ng maayos at safe na Pilipinas sa airport pa lang. Pero malungkot dahil ngayon nagbabalikan na naman ang hindi magandang nangyayari sa Pilipinas. But still hopeful tayo na talagang mawalis natin ang mga bangag. Anyway, thank you so much po at gusto ko lang sabihin sa inyo na buong mundo nagkakaroon ng malaking inspirasyon ang ipinapakita ninyong suporta, ang ipinapakita ninyong presensya dito. Kaya naman talagang na-inspire o nahahawa sa inyong pagmamahal na talagang walang kapalit na pagmamahal sa inang bayan. Dahil lahat tayo umaasa, pagdating ng panahon, pag tayo ay medyo ready na to retire, ay makapag-retire man lang tayo sa ating lupang tinubuan. Kaya hanggang ngayon ay patuloy tayong lumalaban para sa kabutihan ng Pilipinas. Lahat naman ito yung ating goal sa buhay ay magkaroon ng peaceful Philippines, peaceful living at syempre masaganang Pilipinas na lahat ng Pilipino ay makagkaroon ng maayos o maalwan na buhay sa araw-araw. Kaya naman, huwag po tayong tumigil sa pagkikipaglaban para sa katarungan, pakikipaglaban para sa ating mga kabataan at syempre sa mga susunod na henerasyon. Kaya dahil dyan, happy birthday Vice President Sara. Thank you very much po sa lahat.